Ayun, magandang gabi my dear brothers and sisters. Welcome po sa Come Follow Me Philippines. And ngayong araw na to, maganda po yung ating pag-usapan ngayon dahil ito yung karanasan ni Alma at paano siya tumindig sa katotohanan. Kaya yung title natin is yung katotohanan at paano natin ito magagamit sa panahon natin. Ayun, so kung may manual po kayo dyan, pwede nyo pong buksan sa inyong manual. Ayan, kung wala ka po if wala po kayong manual, pwede nyo pong matingnan dito po sa aking screen. So, sa umpisa po dito, sinasabi sa manual na ang salaysay sa Alma 30 and 31 ay malinaw na nagpapamalas ng kapangyarihan ng mga salita para sa kasamaan at para sa kabutihan. So, makita natin, yung salita pwede siya makapagbabago ng isang tao either sa kabutihan and pwede siya magbago para maging masama. Ka-powerful ang salita ng Diyos. And at sabi dito, ang mahihibo at lumalakas na pananalita ng isang bulaang gurong ng ngalang Kurihor ay nagbantang dalhin ang maraming kaluluwa tungo sa pagkawasak. Ito po yung mabasa natin sa Alma 30, 31, and 47. So, sa Alma, chapter 30, verse 31 and 47. If meron po kayo dyang aklat sa inyong free time, pwede nyo pong basahin ito, yung verse 31 hanggang 47 ng Alma 30. So, sino nga ba si Kurihor? At yung nabasa natin dito, is gusto niya yung maraming kaluluwa tungo sa pagkawasak. Kasi minsan, di ba, nakita natin sa mga kasi noon yung mga palabas. Kahit ngayon, kung mag-open tayo ng social media, grabe yung influence sa atin. Kaya atin pong ingatan yung ating mga pamilya, yung mga anak natin. Kasi noon, back ng panahon natin, ng mga bata pa tayo, pag dapit hapon, mga alas 6 na, di ba? Sinusundo na tayo ng ating mga magulang and sa bahay kasi mag-start ng dumilim, tapos magsasaing, alas 6:30 kakain, di ba? Kasi that time, even though na may mga kalenderya, wala pa masyadong mga fast food tulad ng mga, di ba? Makita natin, makakabili na lang tayo, order online. Pero, yung security ng mga anak pag sa loob, kasi walang cellphone, yung talagang makakapasok lang sa loob ng bahay is yung telebisyon. At nakita natin sa telebisyon, di ba? May natin doon na yung alak, yung bisyo, di ba? Na pagpagod daw, uminom ka, maging magaan pakiramdam. Ganun yung minumungkahi sa kung napapanood natin. Sa telebisyon lang yon. After nun, papatayin natin yung TV, sabi ni nanay or tatay, tapos matulog na tayo. And then, kinabukasan. So, yung safety, pag nasa loob ng bahay, ay nakokontrol natin. Kasi wala pang masyadong gadgets. Unlike ngayon na meron na tayong cellphone talaga. Diba? Especially pag meron sariling mga kwarto yung mga anak. Kasi noon, wala pang masyadong data. Wi-Fi pa lang, so nakaka-relate. So, pag turn off yung Wi-Fi, safe na, unlike yung may data pa. Kahit na walang Wi-Fi, may data yung anak, makakapag-scroll siya ngayon sa social media. Hindi lang social media platform, kundi yung mga website or mga apps sa ating cellphone na pwede tayong makapagpanood ng mga videos and makapagraming mga advertisements na lumalabas na kung saan yung mga mali ay tinatama at yung mga tama ay minamali. Ganito yung ginagawa ni Kurihor. Sa kanila kasi, sa panahon nila, ni Nani Alma, kailangan pang pumunta yung mga taong mga influencer. Kasi influencer, either mabuti at masama, sa public places, sa lugar na kung saan sila natitipon para lang maingganyo yung mga tao. Sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan, automatically pumapasok sa bahay 24/7. So imagine natin yung information na pumapasok especially sa atin at sa mga anak natin, especially sa mga bata, talaga. So sa murang edad, na-influensyahan na sila ng makamundong bagay na hindi natin nalalaman kasi hindi naman natin ma-filter. I don't know kung mayroong gano'n na
kung ano lang yung palabas na pwede nilang panoorin, 'di ba? Sa cellphone, no? So kung techie tayo or alam natin yung mga um, paano gawin na ma-filter sa cellphone, okay 'yon. Pero sa karamihan, hindi, 'di ba? Kasi gusto natin yung mga anak natin may mga cellphone. So, dito natin malalaman kung paano yung influence, no, nila ni Alma sa panahon nila at sa panahon natin makaka-impluwensya either na maganda or makakasama sa panahon natin ngayon, 'di ba? So, pagpatuloy tayo. Gayon din, dito na po tayo sa gayon din, ang mga turo ng isang tumiwalag na nifita na nangangalang Zoram ang umakay sa isang buong grupo ng mga tao na nahulog sa malaking kamalian at baluktutin ang mga landas ng Panginoon. So nagumpisa po ito sa grupo, no, ni Zoram na kung saan sila yung mga tumiwalag, no, sa mga nipita, no, sa turo ng Panginoon. So just to imagine, no, imagine natin na sa panahon nila, even na diyan na yung mga propeta, 'di ba? Until na sa panahon nila ni Nephi, 'di ba? Pababa hanggang kina Alma. Hindi talaga maiwasan yung mga opposition. May mga umaalis pa rin, even na isang church lang sila. Kasi sa panahon natin, maraming ng sekta eh. Pero sa panahon nila, talagang yung nagsimula si Nephi, 'di ba? Nagpatuloy niya yung simbahan ng Diyos hanggang sa panahon ni Alma, pero may tumitiwalag pa rin. Kaya sabi ko nga, yung opposition ay talagang hindi mawawala yun. No, sa panahon natin, sa panahon nila ni Alma, and sa mga, sa susunod pa na panahon. Siguro pag dumating na yung, na yung Panginoon or may plano siya, and then talagang yun na yung panahon na establish talaga niya na wala ng opposition. But dito makita natin yung impluwensya, sabi nga dito, yung tumiwalag na nifita na ngalang Zoram ay umakay sa isang buong grupo ng mga tao na nahulog sa malaking kamalian. Diba? Na pwede nilang baluktutin. Ngayon kasi, para lang magkaroon ng pera. Diba? Kasi, kung gusto ng isang tao na yumaman, tulad nila dito, hinikayat nila yung mga si Zoram, hinikayat niya yung mga tao. Kasi hindi madali yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Hindi madali siya. May mga challenge pag ginagawa natin. So, ginagawa ni Zoram ay hinikayat niya yung mga tao at tinuturuan niya ng mga ang tawag doon, magaling siya mag-combine ng mga verses and mga salita ng Diyos. Gagamitin niya yon para na yung mga tao na nahihirapan sa katuruan para maging matapat sa Diyos ay inikayat niya, ito yung verse na pwedeng gawin yan, at pwedeng gawin to. So yung ginagawa ng mga tao dahil gusto nila yung freedom sa kasamaan ay sinusuportahan siya ng pera, kayamanan, at yun yung ginagawa niya until na ang Diyos na mismo yung gumawa ng paraan para mahinto ang ganitong bagay. So, basahin natin yung Alma 31 verse 9 hanggang 11. Okay? Sa Alma 31, dyan sa right side, Alma 31 verse 9 to 11. Sinabi dito, sa verse 9, subalit sila ay nahulog sa malalaking kamalian sapagkat hindi nila pinagsisikapang sundin ang mga kautusan ng Diyos at ang kanyang mga panuntunan alinsunod sa batas ni Moses. So bakit sila nahulog? Bakit sila nahulog sa malaking kamalian? Dahil hindi sila nagsusumikap sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito yung gustuhan ko dito, yung sinabi na pinagsisikapang. Kasi yung buhay natin sa mundo, hindi naman perpekto na dito maraming nahuhulog. Kasi after ng baptism, pero if you expect na yun na yun panghabang buhay, kailangan pa nating maglakad ng ilang pang mga milya. Ito yung sinasabi nga na we need to endure hanggang sa katapusan, hanggang sa huli, hanggang ma-reach natin, ma-graduate tayo sa physical, na katawan. So, ibig sabihin nito na maraming nahuhulog kasi they thought na
pag nabinyagan sila, perpekto na sila panghabang buhay. And if they commit sin based on temptation or talagang personal nila na ginusto, ay nawawala sila instead na magsumikap sila na makabalik at magsisi. Iba din yung kasing ginagawa natin yung patuloy yung kasalanan, and we expect na yung repentance ay patuloy lang sa atin, no? Tawag doon, patuloy lang tayong papatawarin. Kasi sabi nga na kailangan na meron tayong part, no? Wag nating kalimutan yung faith without work is dead. Alam natin na kailangan natin yung grasya ng Panginoon para maligtas tayo. Kasi kahit na kahit sa bahay, makita natin, yung mga anak natin, hindi naman sila perfecto, patuloy silang nagkakamali. Bilang magulang, patuloy natin silang ginagabayan at nagbibigay tayo ng payo sa kanila kasi sila ay nagsusumikap. Pero yung anak na swail talaga, kasi alam niya na mahal siya ng ama at patuloy yung ginagawa yan. Nakakasakit na siya ng ibang tao, nakakasakit na siya sa pamilya, sinisira niya na yung sarili niya, so ibang usapan na yon. So mawawala na yung sabi natin yung grasya. Kailangan natin silang tulungan, no? Kasi yung mindset ng mundo ngayon, gawin mo lahat ng kasalanan. Kasi through the grace of God, maliligtas ka. Kasi may di ba, pag nakakausap yung ibang tao, bakit patuloy silang gumagawa ng kasalanan? Bakit nanagarilyo sila? Bakit nagbibisyo sila? Bakit ganito yung ginagawa nila? Kasi yun yung turo sa kanila na pag ends ng day, papatawarin pa rin tayo ng Panginoon. Iba kasi yung nagsusumikap ka, pinagsisikapan mo na sundin ang kautusan ng Diyos. Iba din yung yung parang ma-break free ka, no, sa kasalanan talaga. Kasi alam ng Diyos na nagkakamali tayo, may kahinaan tayo bilang tao. Ito nga yung nangyari dito na maraming nahulog dahil nga sa hindi sila nagsusumikap na sundin yung kautusan ng Diyos, no, alinsunod sa batas ni Moses. Kasi sa time nito ni Alma ay sinusunod nila yung batas ni Moses. Okay? So sa verse 11 na po tayo. Oo, sa madaling salita, binaluktot nila ang mga landas ng Panginoon sa napakaraming pagkakataon. Kaya nga, dahil dito, no, na po tayo, si Alma at ang kanyang mga kapatid ay nagtungo sa lupain upang ipangaral ang salita sa kanila. Okay? So, dahil nga na binaluktot, no, ang itmita natin, no, ito yung nangyayari ngayon. Binabaluktot yung tama, ginagawang mali, at yung mali, ginagawang tama. So, iba yung hamon ngayon sa itong generation, no? Kasi sa panahon natin, di ba, parang we are grateful sa Pilipinas dahil hindi pa ganun kalala. Sa ibang lugar talagang nagkakaroon ng riot, away, dahil sa binabaluktot nga yung mali na gawing tama at yung tama na gawing mali. So, ang tanong ngayon sa atin kung saang side tayo. Kasi yung mga tao, yung katotohanan sabihin nila, hindi, kasi nagpipreach kayo, but later on, babagsak ka rin, di ba? Pinapanalangin nila. No, they assume na, may mga kamalian ka rin, no? May mga, may mga dark side ka rin, no? All of us, no, nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin no, na yun na yun magiging definition na kung ano tayo. Tandaan natin na sana ito yung magiging daan kung paano tayo ma-refine as a person para maging mabuti pa tayong tao.